Mga kawok, mabuhay! Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan, ang inyong veteranong tagapaghatid ng katotohanan sa DZRH dito sa YouTube, ha? Pero ngayon sa inyong YouTube screen, sa gitna ng baha ng kasinungalingan, narito tayo upang magsalok ng katotohanan. Ngayong araw, ha, January 19, 2026, ay may bagong baha, hindi ng tubig kundi ng plunder case. O mga kababayan, plunder raps filed against Senator Jinggoy Estrada at ex-DPWH Chief Manuel Bonoan sa flood control mess. Ayon sa DOJ, parang script ng telenovela, pero totoo. Ito hindi basta-basta, kundi serye ng transaksyon na nagresulta sa ill-gotten wealth na higit 50 million pesos. At sino pa ba ang correspondents? Si Bonoan at Estrada magkasamang lumulunok ng salapi ng bayan? Question mark. Parang magkaibigan sa krimen. Pero seryoso, ito isang satire na pagtingin ng sa ating lipunan, kung saan ang flood control ay nagiging fund control para sa ilan. Manatili kayo dahil sa susunod na ilang mga minuto, susuriin natin ito ng malalim, witty at walang takot. At bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga manonood sa Pilipinas. Okay, kayo ang pundasyon sa United States of America, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan at Italy. Salamat sa pagiging bahagi ng ating global na laban sa korupsyon. Para sa mga OFW at kabataan, ito ay para sa inyo upang kayo'y maging matalino at aktibo sa politika. Subscribe na, i-like at i-share para sa mga higit pang ganitong content. Hashtag Walk with Lan. Mga kawok, simulan natin sa basics. Pero sa witty twist, ano ba itong flood control mess? Sa Pilipinas, tuwing tag-ulan, baha everywhere. Metro Manila, Bulacan at iba pa. Ang DPWH under Bonoan ay may bilyong-bilyong budget para sa flood control projects. Pero ayon sa NBI, ito'y naging ghost projects. Parang multo, nakikita sa papel pero wala sa lupa. Si Jinggoy Estrada, anak ng dating Pangulo, ay nadadawit dahil sa alleged kickbacks. Ang plunder case ay inihain ng NBI sa DOJ ngayong araw, January 19. Sabi ni DOJ spokesperson Rafael Nicolo Martinez, the complaint for plunder is not localized to a single project or locality. Ito'y series of transactions. Parang Netflix series, pero ang bida ay korupsyon. Sa ilalim ng RA 7080 under plunder law, plunder ay kapag nagamas ng ill-gotten wealth na 50 million pesos plus ay through abuse of power. Dito higit 50 million ang involved. Parang si Jinggoy na dating aktor ay nagpe-perform pa rin pero ngayon sa courtroom drama. At si Bonoan, ex-DPWH chief na nasa US ngayon, parang tumakas sa baha. Pero ang baha ng kaso ay susunod sa kanya. Shoutout ulit sa mga OFW sa UAE at Hong Kong. Kayo na nagpapadala ng pera sa bayan habang ilan ay nagpapadala ng pera sa bulsa nila. Ngayon, maging in-depth tayo Ayon sa DOJ, si Bonoan at Estrada ay co-respondents sa parehong plunder case. Ang allegations, acquisition of ill-gotten wealth through combination of transaction, factual sources mula sa NBI investigation, link sa anomalous flood control project sa Bulacan at iba pang lugar. May state witness sina ex-DPWH executives Bernardo Alcantara at Opulencia na admitted sa witness protection. Sila ay nag-testify na may kickbacks, ghost deliveries at overpricing. Si Bernardo halimbawa ay nag-implicate kay Bonoan at Estrada sa Senate Blue Ribbon hearings. Intellectual analysis, ito'y hindi bagong-bago. May history si Estrada sa PDAF scam noon. Parang flood control, dapat pigilan ang baha pero sila'y nagpigil ng katotohanan. At si Bonoan na sinasabing nagbigay ng wrong coordinates sa investigasyon. Parang GPS nila ay nakaset sa corruption mode. Mga kabataan, ano sa tingin ninyo? Ito ba ang politika na gusto ninyo? Subscribe para sa higit pang diskusyon na ganito. Okay mga kaibigan, hindi ito isolated. Kasama rin sina Bong Revilla, Saldico at maging Joel Villanueva. Okay sa ilang allegations. Separate plunder cases sa DOJ para kay Revilla at Co. Link sa parehong flood control anomalies.
Si Ko, dating congressman, ay resigned na. Si Bonoan, planong bumalik sa February 15 mula US. Ay, nandito na po pala. Nandito na si Bonoan. Actually, umaattend na siya ngayon sa Blue Ribbon hearing. Nakita ko po siya kanina, no? Ito'y systemic corruption, mga kaibigan, sa DPWH. Mula undersecretary hanggang senators. Okay, parang family reunion ang plunder case. Lahat ng Estrada Revilla clan ay invited. Pero seryoso, ito'y nagpapakita ng cronyism. Shoutout sa mga manonood sa Canada at Australia. Kayo na nasa maayos na bansa. Tingnan ninyo ang contrast sa atin. Para sa mga OFWs, ito'y dahilan kung bakit mahirap ang buhay sa Pilipinas. Pera para sa flood control, nawawala sa korupsyon, no? Okay, sa Pilipinas, ang infrastructure budget ay 1 trillion pesos yearly. Pero ayon sa COA reports, maraming irregularities. Ang political dynasties tulad ng Estrada ay nagpe-perpetuate nito. No? Sa 2025-22, 2026 budget, flood control ay priority. Pero kung may plunder, paano? No? Parang baha, paulit-ulit, walang solusyon. Mga kabataan, gamitin ninyo ang social media para mag-demand ng accountability. Subscribe at hit that bell para sa updates. Ngayon, sa paboritong kong parte, satire. No? Si Jinggoy na dating nasa jail sa PDAF ay back in Senate. Parang Jail to Senate, the sequel. At si Bonoan, ex-chief ng DPWH na dapat magtayo ng dike laban sa baha pero nagdike sa kickbacks. Ay, nako, social comment tayo ha. Ito'y salamin ng lipunan. Ang mahirap na babaha, ang mayayaman nagpapayaman. Kung ang flood control ay ghost, baka multo ang nagbayad ng taxes natin ha. Shoutout sa United Kingdom at Denmark. Kayo na may malinis na gobyerno, turuan ninyo kami. Kaya walang schedule pa sa preliminary investigation. Panel pa ang mag-a-assign. Pagkatapos subpoenas, kung walang conviction paulit-ulit, kailangan ng electoral reforms para sa mga kabataan at OFWs. Isipin ninyo mga kawok sa Japan at Italy, kayo na nagtatrabaho sa abroad, habang dito, trabaho ay korupsyon. Oras na para sa inyo. Shoutout ulit. Pilipinas, kayo ang core. US, Canada, salamat sa views. Australia, UK, keep watching. Hong Kong, UAE, para sa mga OFWs. Denmark, Japan, Italy, Global Pinoys. Para sa mga kabataan, gamitin nyo ito para mag-vote wisely. Subscribe na para sa higit pang witty commentaries. Mga kawok, sa huli, ang katotohanan ay hindi nababaha. Ito'y plunder mess. Pero tayo ang solusyon. Huwag tayong maging complacent. Factual reminder lang, sundan ang DOJ developments. Parang flood, clean up needed. Subscribe, i-like, i-share. Sumali na sa YouTube membership para sa exclusive content. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo mga kawok, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Sumali na sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Mabuhay ang Pilipinas.